Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang kwento ng movie ni Lalsing Chaddha. Nagsimula ang kwento kay Lalsing Chaddha na makikitang nakaupo sa loob ng tren. Ilang sandali pa ay may babaeng umupo sa kanyang harapan. Napansin ng babae na tila kakaiba ang kanyang mga kilos, kaya't pinuri ni Lalsing ang sapatos ng babae at sinubukang makipagkwentuhan dito upang maging komportable ito sa kanya. Sinabi niya dito na mayroon din siyang sapatos na kasing ganda nito na ibinigay naman sa kanya ng kanyang nanay. Wala namang nagawa ang babae kundi makinig sa kanyang kwento. Bumalik ang eksena sa nakaraan. Si Lalsing ay ipinanganak na may mababang IQ, hindi siya kasing talino ng ibang mga bata, at hindi rin siya makatayo ng tuwid, kaya't pinasuri siya ng kanyang nanay sa espesyalista at binigyan siya ng sapatos na may support sa magkabilang gilid. Sa kabila ng kanyang kapansanan, lagi siyang sinasabihan ng kanyang ina na maging independent sa lahat ng bagay at huwag umasa kahit kanino. Tulad nito na isang byuda, dahil ang kanyang ama ay namatay sa gyera. Positibo at masipag ang kanyang ina, nagtatrabaho ito bilang farmer at mag-isang itinataguyod si Lalsing. Sa ibang eksena, nang magsimula ng mag-aral si Lalsing sa elementarya, lagi siyang tinatanggihan ng mga school dahil mahina ang kanyang IQ, hanggang isang araw, nakipagkita ang kanyang ina sa punong guro, nakiusap ito sa prinsipal para siya ay tanggapin, tumanggi ito sa umpisa. Ngunit nakita ng prinsipal na determinado ang kanyang ina at gagawin nito ang lahat maski maging kasambahay ng prinsipal, makapag-aral lang ang anak ng maayos. Hanggang sa matanggap si Lalsing sa paaralan, sa unang araw ng klase, dahil sa kakaibang kilos ni Lalsing nakaranas siya ng pambubuli mula sa mga kaklase, walang sino man ang gustong tumabi sa kanya, maliban sa isang batang babae na nagngangalang Rupa. Hinayaan itong maupo siya sa tabi niya. Mabait na bata si Rupa at ayon kay Lal ito ang pinakamagandang babae na nakilala niya. Mula noong araw na yon, madalas magkasama silang dalawa, nag-uusap tungkol sa maraming bagay at masaya silang naglalaro. Maraming ding bagay ang itinuro ni Rupa sa kanya tulad ng pag-akyat sa puno. Sinabi pa ni Lal na bukod sa kanyang ina, si Rupa lang ang nakakakwentuhan niya ng seryoso. Isang gabi, tinanong ni Lal si Rupa kung sa paglaki nila, ay papayag ba itong magpakasal sa kanya. Hindi naman sinagot ni Rupa ang tanong ni Lalsing. Lumipas ang mga araw, nakipagkita sila ng kanyang ina sa kanyang tiyahin sa train station upang bumisita. Dito, namangha siya nang makita ang mga sundalong dumaan sa kanyang harap na nagmamarcha. Pangarap ni Lal na maging sundalo balang araw tulad ng kanyang ama. Ganun din sa pagsasayaw. Mahilig siyang sumayaw kaya't nang bumisita siya sa bahay ng kanyang tiyahin, nakita siya ng isang lalaki na nagsasayaw at naengganyo itong gayahin ang kanyang mga dance move. Balik sa kasalukuyan, makikitang tila maraming tao ang naging interesado sa kanyang kwento, kaya't ipinagpatuloy niya ito. Ang binata na nakilala niya noong maliit pa siya ay si Shakira Khan, isang sikat na tao na ngayon, namangha at hindi naman makapaniwala ang mga nakikinig sa kanya nang sabihin niya ito. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Lalsing ang kanyang kwento mula noong pagkabata. Isang araw, nang siya ay nakikipaglaro kay Rupa ay muli siyang nakaranas ng pambubuli. Sa mga sandaling iyon, binato siya ng kanyang mga kaklase ng bato. Dahil walang magawa, sinabihan siya ni Rupa na tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Ang magagawa lamang ni Lalsing ay gawin ang sinabi ni Rupa, kahit na ang kanyang mga binti ay may kapansanan. Sa mga sandaling iyon, sinikap ni Lal na tumakbo ng mabilis, at isang himala ang nangyari, biglang nakatakbo si Lal ng matuwid at napakabilis. Mula sa araw na iyon naging bagong libangan na niya ang pagtakbo sa iba't ibang lugar. Isang araw, pumunta si Lalsing sa bahay ni Rupa, ngunit ng mga oras na iyon, nakita niya ito na umiiyak sa labas ng bahay, dahil ang kanyang ama ay lasing at nagpupumilit na humihingi ng pera sa kanyang ina. Sinabi din ni Rupa kay Lalsing na paglaki niya, gusto niyang yumaman, upang hindi nag-aaway ang kanyang mga magulang. Samantala, tuluyang nagalit ang ama ni Rupa dahil walang maibigay na pera ang kanyang ina. Dahil dito, nasaktan ito ng labis ng kanyang ama na naging dahilan upang ikinamatay nito. Mas ikinalungkot ni Rupa ang nangyari dahil mula noong araw na iyon, wala nang mag-aalaga sa kanya. Ang kanyang ama ay ikinulong, dahil doon, nagpa siya ang ina ni Lalsing na kupkupin at alagaan siya. Mula sa araw na iyon, namuhay si Rupa kasama si Lalsing, nanatili silang magkasama hanggang sa lumipas ang ilang taon, at pareho silang nag-aral sa iisang university. Sa kasamaang palad,
ang mga batang dating nambubuli sa kanya ay nag-aaral din sa kaparehong university kaya naman kahit nasa kolehiyo na ay hindi pa rin nawala ang pambubuli sa kanya. Isang araw, si Lalsing ay muling binuli, kaya't sinabihan siya ulit ni Rupa na tumakbo ng mabilis hanggang sa nakarating siya sa stadium ng university, kung saan nagpa-practice ang mga estudyanteng atleta. Nakita siya ng isang track and field coach at namangha sa kakayahan niya sa pagtakbo. Dahil doon, inimbitahan siya na sumali sa track race. Pagkatapos na manalo, siya ang ginawang representative ng kanilang university para sa racetrack contest. Sa hindi inaasahang pagkakataon, palaging nagwawagi si Lalsing sa bawat laban na kanyang sinasalihan. Samantala, nag-umpisa namang sumali sa mga beauty pageant si Rupa. Isang araw, nakita ni Lal na kasama ni Rupa ang kanyang gwapo at mayamang manliligaw. Nakita niya na pinipilit ng lalaki na halikan si Rupa. Ngunit ayaw ng dalaga dahil kakakilala pa lamang nila. Nang makita ni Lalsing ang pangyayaring ito, hindi siya nag-atubiling sampalin ng lalaki, at sa pagkakataong yun, nagalit ang lalaki at agad na sinabi kay Rupa na hindi na siya muling lalapit dito. Agad na pinagalitan ni Rupa si Lal sa ginawa nito. Sinabi ni Rupa na ang taong iyon ay isang mayaman, at kaya nitong baguhin ang kanyang buhay. Nang marinig ang mga sinabi ni Rupa, nakonsensya si Lalsing at inamong niya ito. Inalok ito ng pagkain. Pagkatapos ay pareho silang umupo. Na-realize naman ni Rupa na nag-aalala lamang sa kanya si Lal. Pagkatapos ay nagkwentuhan ng dalawa tungkol sa kanilang kinabukasan. Sinabi ni Rupa na pangarap niyang maging isang modelo o isang artista dahil gusto niyang maging isang mayaman. Samantala, sinabi naman ni Lalsing na ang kanyang layunin ay sumali sa militar dahil ito ang kahilingan ng kanyang ina at dahil nasa lahi nila ang pagiging militar. Pagkatapos, sa pangalawang pagkakataon ay tinanong ni Lalsing si Rupa kung gusto siya nitong pakasalan. Ngunit hindi pa rin sinagot ni Rupa ang tanong nito, dahil ang turing niya dito ay isang kapatid lamang. Lumipas ang ilang buwan, dumating na ang araw ng kanilang pagtatapos. Matagumpay na nairaos ni Rupa at Lal ang kolehiyo, at sa pagkakataong yun, naghahanda na si Lal sa pag-alis, bilang tradisyon sa pamilya nila, na lahat ng lalaki ay papasok sa hukbong militar. Sa unang araw ng kanyang pagpasok sa military academy, at dahil sa kakaiba niyang kilos, hindi siya nagustuhan agad ng kanyang mga kasamahan, maliban sa isang lalaki na ang pangalan ay Bala. Si Bala ay isang mabait at anak ng isang sikat na underwear designer sa kanilang lugar. Mahaba ang kanilang napagkwentuhan tungkol sa kanilang pamilya at naging malapit silang magkaibigan. Sa loob ng academy, nakatagpo sila ng isang colonel na napakahigpit. Isang araw, matapos makumpleto ang ilang araw na pagsasanay, sinabi ng colonel kay Lal na isa siyang henyo. Sa oras na yon, naguguluhan si Lal dahil sa buong buhay niya, palagi siyang itinuturing na isang mahina. Ang dahilan kung bakit binansagan siya bilang isang henyo, ay dahil hindi siya kailanman sumuway sa utos nito. Sinabi rin ni Lal sa kanyang kaibigan, na mas mahirap pa ang kanyang pag-aaral sa elementarya kaysa sa military academy, dahil sa academy, hindi na niya kailangang maging matalino, ang kailangan lang niya ay sundin ang sinabi ng mga nakatataas sa kanya. Sa mga sumunod na araw, lalong naging malapit sa isa't isa sila Lal at Bala. Nagpresenta si Bala na turuan siyang manahi ng underwear, at pumayag naman si Lal. Madali siyang natuto, at hindi inaasahan ni Bal na napakahusay niyang manahi at puspusan nito sa paggawa ng underwear. Sa kanyang bakanteng oras, gumawa siya ng underwear para kay Bala, sa kanyang colonel at sa kanilang mga kasamahan sa academy. Dahil doon, nagsimulang magustuhan siya ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng ilang buwang pag-aaral, isang gabi ay na-miss ni Lalsing si Rupa dahil matagal na silang hindi nagkikita. Nang gabing yun, si Lalsing ay nagbabasa ng dyaryo at bigla siyang nagulat nang makita dito si Rupa. Ayon sa report, inaresto ito ng mga pulis dahil inireklamo ito sa mga malalaswang mga litrato at paghuhubad sa mga pelikula na nagkalat online. Naalala naman ni Lal na pangarap ni Rupa ang maging isang modelo at handang gumawa ng kahit ano para lang yumaman. Matapos basahin ang balita, labis na nag-alala si Lalsing kay Rupa. Kinabukasan, nagdesisyon siya na lumiban muna sa military academy upang makipagkita kay Rupa sa Mumbai. Pagdating sa Mumbai, nakita niya ang mga tao na nagwewelga kay Rupa sa pamamagitan ng pagpapahiya at pang-iinsulto sa kanya. Hindi niya napigil ang sampalin ang mga taong gumagawa nito sa minamahal na kaibigan, hanggang sa magkaroon ng kaguluhan at nakaranas siya ng pananakit sa mga ito. Nang makita siya ni Rupa, agad siya nitong inawat at inilayo sa karamihan. Nang makapag-usap ang dalawa,
Tinanong siya ni Rupa kung bakit gumagawa siya ng isang bagay na mapanganib para sa kanya. Sinabi din ito na huwag na siyang ipagtanggol pa. Ngunit sinabi ni Lalsing na determinado siyang protektahan si Rupa mula sa mga taong gusto siyang saktan, kahit na ito ay mapanganib na tao. At sa ikatlong pagkakataon, tinanong ni Lalsing si Rupa kung gusto siya nitong pakasalan. Sa sandaling iyon, nagbigay ng sagot si Rupa. Ito ay bilang isang kaibigan lamang. Sinabi rin ni Rupa na magkaiba ang kanilang pangarap sa buhay, kung saan nais ni Rupa na yumaman at maging matagumpay, habang si Lalsing ay nais lamang na maging isang ordinaryong tao. Ilang sandali pa, bago umalis si Rupa, sinabi ni Lalsing na ilang araw na lang ay babalik na siya sa military academy at naka-assign siya sa battlefield. Nalungkot si Rupa ngunit wala siyang magawa, niyakap siya nito ng mahigpit at sinabing kung delikado ang kanyang pupuntahan ay huwag nang ituloy, pagkatapos ay umalis na ito. Samantala, malaki ang kagustuhan ni Rupa na maging isang sikat na artista at handa siyang gawin ang lahat maski maging kabit ng isang producer. Sa ibang lugar, sina Bala at Lalsing ay nakatalagang e-deploy sa isang cardinal war sa pagitan ng India at ng mga radical force ng Pakistan. Sa gabi bago ang digmaan, nagkwento si Bala kay Lal tungkol sa kanyang asawa at mga anak, hanggang sa tanungin siya nito kung gusto niyang magbukas ng undergarment business kasama siya. Ipinaliwanag din ni Bala ang lahat ng kanyang mga plano, si Lalsing ang hahawak sa produksyon, habang ang trabaho ni Bala ay sa larangan ng marketing. Pumayag si Lalsing at gumawa sila ng deal kung saan pagkatapos ng Cardinal War ay magbubukas sila ng negosyo. Kinabukasan, habang papunta sa battlefield, napansin ni Bala na kinakabahan si Lal. Kaya't sinikap niyang palakasin ang loob nito at pakalmahin. Pinaalala rin niya dito na pagkatapos ng digmaang pupuntahan nila ay magkasama silang dalawa na magbubukas ng negosyo. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa battlefield, nadatnan nila doon ang napakagulong sitwasyon, walang tigil ang pagpapaputok mula sa kalaban, naramdaman ng commander ng hukbo na imposible para sa kanila ang manalo sa digmaan dahil ang bilang ng mga hukbong kalaban ay napakarami kumpara sa kanila. Nagpasya ang commander na tumawag ng mga reinforcement para gumawa ng malayong pag-atake. Dahil doon, kinailangan nilang makaalis agad sa lugar na yun upang hindi tamaan ng mga bala. Sa kasamaang palad, si Lalsing ay tinamaan ng bomba dahilan upang siya ay mawala ng malay. Sinubukan siyang gisingin ng kanyang mga kasamahan at patuloy din silang nagsisisigaw at tumatakbo. Dahil sa sigaw ni Bala, nagising si Lalsing nang wala pang malay sa mga nangyayari, kaya't ang ginawa niya ay tumakbo ng mabilis at iniwanan ng grupo at si Bala. Nang makalayo sa gitna ng digmaan, nahimasmasan si Lal at bigla niyang na-realize ang malaking pagkakamaling ginawa niya, kaya't tumakbo siya ng mabilis pabalik sa battlefield. Sa kanyang pagdating, mas naging komplikado at magulo ang sitwasyon. Nahirapan si Lal na hanapin si Bala. Nakita niya din na maraming sundalong Indian ang nasugatan at humihingi tulong sa kanya. Isa-isang binuhat ni Lalsing ang kanyang mga kasamahang sundalo at itinago sa isang sulok. Kasama na dito ang isang Pakistani na kalaban nila. Nagulat ito ng buhatin at tulungan siya ni Lalsing. Matapos tulungan ang ilan pang sundalo, sa wakas ay nakita ni Lalsing ang kanyang matalik na kaibigan na may malaking tama sa dibdib. Sinikap niyang iligtas ang kaibigang si Bala, ngunit malubha itong nasugatan. Agad niyang binuhat ito at mabilis na itinakbo pababa ng bundok. Kahit na siya ay tinamaan ng bala sa likuran, wala siyang pakialam basta mailigtas lamang ang kaibigan. Hindi nagtagal, binawian na din ito ng buhay. Nang mga sandaling yun, iyak at labis na pagdadalamhati ang naramdaman ni Lal. Balik ang eksena sa kasalukuyan, makikitang ang mga taong nakikinig sa kwento ni Lal ay napaluha tungkol sa pagkamatay ni Bala. Nakiramay ang mga ito sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan at muli ay ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento. Natapos na ang digmaan, dinala ang lahat ng sugatan sa hospital kasama na dito ang Pakistani, samantalang si Lal naman ay nagtamo ng sugat sa ibabang bahagi ng kanyang likuran. Ilang sandali pa, itinabi sa kanya ang Pakistani na kanyang niligtas sa battlefield. Ito ay si Mohammed Poji at walang nakakaalam kahit sino sa kanila na ito ay isang Pakistani at nasa partido ng kaaway. Nakipagkaibigan naman si Lal sa kanya at inalok pa siya nito ng ice cream, ngunit nanatiling tahimik ito. Sa katunayan, hindi ito masaya na iniligtas pa siya. Kinailangang putulin ang dalawang paa niya dahil malubha itong napinsala. Samantala, habang nagpapagaling sa hospital, nalaman ni Lal na hindi pala nakakarating ang kanyang mga sulat kay Rupa.
Pagkalipas ng ilang buwan, sa wakas ay nanalo sa digmaan ang partido ng India. Maraming nagbunyi maliban kay Lal, dahil naalala niya ang pagkawala ng kanyang kaibigan. Ilang araw ang lumipas, ipinaalam ng military chief kay Lal Singh na nakatanggap siya ng humanitarian award mula sa Pangulo. Ito ay dahil sa kanyang ginawa sa battlefield para sa pagligtas sa ilang mga sundalo na nakibahagi sa digmaan. Kinabukasan, pumunta si Lal Singh sa Presidential Palace para tumanggap ng parangal. Naroon din ang kanyang ina at proud na proud ito sa natanggap na karangalan ng kanyang anak. Pagkatapos ng kaganapan, sinabi ng ina ni Lal na dapat na siyang umalis sa military academy dahil ayaw na nitong malagay pa siya sa panganib. Sinunod ni Lal Singh ang kahilingan ng kanyang ina, kaya naman nag-early retirement siya mula sa hukbo. Habang pauwi, hindi sinasadyang makita ni Lal si Rupa sa isang sasakyan at agad niya itong hinabol. Patuloy na tumakbo si Lal hanggang sa huminto ang sasakyan sa isang magarang hotel. At nakita niya si Rupa na kasama ang kanyang kasintahan. Patuloy na sinundan ni Lal Singh si Rupa hanggang sa makita niya itong sinaktan ng producer. Hindi nakapagpigil si Lal sa nasaksihan kaya't sinugod niya ito at agad na sinuntok sa mukha. Naglabas naman ng baril ang producer na isa palang gangster. Gayunpaman, pinigilan siya ng isang kasamahan at sinabi na si Lal ay isa sa miyembro ng military forces. Malaking kapahamakan kung papatulan nila ito. Nang makauwi sa kanilang bahay si Lal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Rupa. Nagkita at nag-usap silang dalawa tungkol sa maraming bagay mula gabi hanggang umaga. Sinabi ni Rupa na ang lalaking binugbog ni Lal ay kanyang kasintahan, at sa katunayan, mabuting tao ang lalaki. Hindi napigilan ni Lal na sabihin kay Rupa na siya na lang ang maging kasintahan nito, at hinding-hindi niya ito sasaktan. Ngunit muli, tinanggihan ni Rupa si Lal. Sinabi ni Rupa na kailangan niyang pumunta sa Dubai upang ituloy ang kanyang pangarap, at pagkatapos noon ay muling naghiwalay ang landas ni Rupa at Lal. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat! Pagkalipas ng ilang linggo, magsisimula na sanang mag-train si Lal ng mga atleta sa racetrack nang biglang makipagkita sa kanya si Muhammad Paji. Masaya si Lal na makita muli ang Pakistani. Sinabi nito ang totoo kay Lal na isa siyang kalaban ng militar. Ngunit wala nang pakialam si Lal sa kanyang ipinagtapat. Hanggang sa nakarating si Lal sa bahay ni Muhammad, nakita niya kung gaano kamiserable ang buhay nito dala ng kahirapan at kung gaano siya pinabayaan ng mga kasama nito. Pagkatapos noon, inimbitahan ni Muhammad Paji si Lal Singh na mag-inom sa isang bar. Pagdating sa bar, habang nagkukwentuhan, sinabi ni Lal kay Muhammad Paji na plano niyang magbukas ng undergarment business na plano ng kanyang namayapang kaibigan. Pagkarinig dito, tinawanan at minaliit lamang siya ni Muhammad Paji. Sinabihan siya nito na kapag nagawa niyang magtayo ng negosyo, siya mismo ang gagawa ng marketing para sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, sinimulan ni Lal Singh ang kanyang negosyo ayon sa planong ginawa ng kanyang kaibigan. Bumili siya ng 3 makinang panahi, at kumuha ng 2 tao para gumawa ng underwear. Pagkatapos ng ilang linggong trabaho, sa wakas ay nakabuo si Lal ng libu-libong koleksyon ng underwear. Ngunit siya ay naguguluhan, dahil ayon sa plano ni Bala, dapat may magtrabaho sa departamento ng marketing upang ibenta ang kanyang produkto. Biglang naalala niya ang mga sinabi ni Muhammad Paji na handa itong tumulong sa marketing kapag nakapagtayo siya ng negosyo. Pagkatapos ay nagpadala agad siya ng sulat kay Muhammad Paji. Makalipas ang ilang araw, dumating ito at sinabing tutuparin niya ang kanyang pangako. Simula sa araw na yon, si Muhammad Paji ang nag-market ng underwear na gawa ni Lal Singh. Ngunit ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin nauubos ang mga underwear na gawa nila. Ginawa na nila ang lahat ngunit wala pa ring nabebenta kahit na magandang materyales pa ang ginamit nila dito. Isang araw, sa wakas naisip ni Muhammad Paji ang solusyon sa problema nila. Naisip niyang palitan ng pangalan ng babae ang brand name ng produkto nila. Pinag-isip niya ng pangalang babae si Lal. Wala siyang ibang maisip kundi ang pangalan ni Rupa, kaya Rupa ang ginamit nilang brand name ng underwear garments nila. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon sila ng mga benta at nagsimulang lumago ito sa araw-araw. Unti-unting nakilala sa market ang kanilang produkto at dumami ang kanilang naging sales. Makalipas lamang ang ilang buwan, nagawa ni Lal na makapagtayo ng isang pabrika. Hindi niya din nakalimutan na i-share ang blessings sa pamilya ni Bala. Balik sa kasalukuyan, hindi makapaniwala ang mga tao sa kwento ni Lal.
dahil ang Rupa na underwear garments ay kilalang kilala sa kasalukuyan. Katunayan, isa ito sa mga pinakamalaking kumpanya ng fashion sa India. Isa sa mga lalaking nakikinig sa kwento ni Lal ay nagsabi na ang kanyang kwento ay napakaganda. Hindi nila akalain na ang may-ari ng isang sikat na kumpanya ay kasama nilang nakasakay sa ordinaryong train. Lalo na nang pinakita niya sa lahat ang magazine na may larawan niya kasama si Mohammed Paji na binyansag ang pinakamahusay na negosyante sa India, ang lahat ay agad na natahimik at sa wakas ay tuluyan ang naniwala sa kanya. Ipinagpatuloy muli ni Lal ang kanyang kwento. Isang araw, nakita ni Mohammed Paji ang balita sa TV na ang kanyang bansang Pakistan ay nagkaroon ng problema. Sa araw na yon, sinabi ni Mohammed Paji kay Lal na gusto niyang bumalik sa kanyang bansa. Ito ay dahil gusto niyang tulungan ang mga taong nasa gitna ng kalamidad. Pinayuhan din niya si Lal na huwag nang isipin ng tungkol sa pera, dahil ang lahat ng kayamanan ni Lal ay naka-invest. Nakahanap din siya ng mga tao na mahuhusay para asikasuhin ang kanyang kumpanya. Nang marinig yun, labis na nalungkot si Lal dahil kailangan niyang makipaghiwalay muli sa isa sa kanyang mga matalik na kaibigan. Sa araw ding yun, nakatanggap siya ng balita mula sa isa sa kanyang mga kapitbahay na ang kanyang ina ay may sakit. Agad siyang nagpasya na bumalik sa kanyang bayan. Nang makarating sa bahay, agad na ipinaalam sa kanya ng doktor na ang kanyang ina ay may cancer at hindi na ito magtatagal. Kaya naman nagpasya si Lal na manatili sa kanyang nayon ng ilang araw para alagaan ang kanyang ina. Binilin din ito sa kanya ang kanilang bukid. Sinabi din ng ina ang tungkol sa kanyang kayamanan, na magtabi lamang ng sapat at ang iba ay dapat ibigay sa mga nangangailangan. Ilang araw ang lumipas, pumanaw na din ang kanyang ina. Pagkatapos ay ginawa ni Lal ang payo ng kanyang ina. Nag-donate siya ng bahagi ng kanyang kayamanan upang makapagtayo ng mga ospital at ibinigay ito sa mga taong nangangailangan. Isang araw habang siya ay nakaupo sa harap ng kanyang bahay, nagulat siya nang makita ang pagdating ni Rupa. Sa araw na yon, nagpasya si Rupa na bumalik sa kanyang bayan. Mula noong dumating ito, wala itong ginawa kung hindi magpahinga. Namuhay silang masaya at magkasama ni Lal. Naging mas malapit pa sila at ang mga panahong yon ang pinakamagagandang sandali para kay Lal. Dahil kasama niya ang taong pinakamamahal niya, hanggang sa isang gabi, ngayong mayaman na siya, muli niyang inalok ng kasal si Rupa dahil alam niyang pangarap ito ng dalaga. Ngunit sa huli, iisa pa rin ang sagot ng dalaga. Sa pagkakataong yon, inilabas na ni Lal ang kanyang hinanakit sa dalaga. Napagtanto niya na kailanman hindi siya minahal ni Rupa. Inisip niya na dahil sa kahinaan ng kanyang ulo kung bakit ayaw siyang pakasalan ni Rupa. Pagkatapos nito, iniwan ni Lal Singh si Rupa. Ito ang unang pagkakataon na nagalit sa kanya si Lal kaya't sinundan niya ito sa kanyang silid. Humingi ng paumanhin si Rupa at pagkatapos ay hinalikan si Lal. Sa gabing yun ay pinadama ni Rupa kung gaano niya kamahal si Lal, at pagkatapos ay nakatulog silang magkayakap. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang may kumatok na mga pulis sa labas ng kanilang pinto. Nagising si Rupa at alam na niya ang mangyayari. Nasangkot sa krimen ang boyfriend ni Rupa na isang film producer at si Rupa ay pinaghihinala ang kasabwat nito. Napilitan si Rupa na sumama sa mga pulis at hindi niya ipinaalam ito kay Lal Singh dahil ayaw niyang madamay pa ito. Kinaumagahan, nang magising si Lal agad niyang hinanap si Rupa, ngunit, hindi niya ito matagpuan kahit saan. Siya ay nakaupong nag-iisip at napagtanto niya na hindi talaga siya minahal ni Rupa. Sa sandaling yon, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Naalala niya ang mensahe ng kanyang ina na palaging sinasabing kailangang kalimutan ni Lal ang kanyang nakaraan. Upang makalimot, nagsimulang tumakbo si Lal mula sa kanyang bayan patungo sa ibang lugar. Matapos na ikutin ang lahat ng bayan sa kanilang probinsya, hindi huminto si Lal Singh at nagpatuloy siya sa pagtakbo. Napansin na siya ng mga tao at ng media sa kanyang paligid. Walang nakakaalam kung ano ang dahilan ng kanyang pagtakbo at kahit na siya ay tanungin hindi siya nagsasalita. Samantala, nakulong si Rupa ng 6 na buwan habang ang kanyang kasintahan naman ay 6 na taon sa kasong pagpatay at iba pa, hanggang sa lumipas ang 4 na taon. Walang tigil pa din sa pagtakbo sa paligid ng India si Lal. Maraming tao ang sumasabay sa kanyang pagtakbo upang bigyan siya ng simpatsya, hanggang sa isang araw, nagpasya si Lal Singh na huminto na sa pagtakbo, at umuwi sa kanyang bahay. Sa kabilang banda, nakapagsimula na ng bagong buhay si Rupa sa kabila ng ilang buwan na pagkakakulong, hanggang isang araw, hindi sinasadyang napanood ni Rupa ang balita sa TV na may isang lalaki ang tumatakbo sa paligid ng India sa loob ng 4 na taon. Laking gulat ni Rupa nang makita niya na kung sino ito. Agad na nagpadala ng liham si Rupa kay Lal at hiniling na bisitahin si Rupa sa kanyang bagong tahanan.
Nang matanggap ni Lal ang liham mula kay Rupa, nakaramdam siya ng kasiyahan, agad siyang dumiretso sa bayan kung saan naroon ang bahay ni Rupa. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, ito ang araw na pupuntahan ni Lal si Rupa sa kanyang bahay. Lahat ng nakikinig sa kwento niya ay excited at masaya para sa kanya. Lahat sila ay nagbigay ng lakas ng loob at umaasa na makakasama na niya si Rupa at masaya siyang nagpaalam sa mga taong nasa tren. Ilang sandali pa ay nasa tapat na siya ng bahay ni Rupa. Kumatok siya sa pinto at pinagbuksan siya nito. Sa wakas ay nagkita silang muli. Ngunit nagulat si Lal Singh nang makitang may anak na si Rupa. Labis na nalungkot si Lal at tinanong kung sino ang maswerteng lalaki na ama ng batang yon. Agad namang sumagot si Rupa na ang pangalan ng kanyang ama ay Lal Singh Chadha. Ang inosenteng si Lal ay natawa lamang, inakala niyang kapareho lamang ng kanyang pangalan ang pangalan ng ama ng bata. Hanggang sa wakas, sinabi ni Rupa na siya mismo ang ama ng bata. Nang marinig iyon ay natahimik si Lal Singh, hindi kailanman sinabi ni Rupa sa kanya ang katotohanan. Pagkatapos ng huli nilang pagkikita, 4 na taon na ang nakakaraan, nabuntis si Rupa at siya ang ama ng anak nito. Kaagad na napaluha si Lal dahil naramdaman niyang wala siyang kwentang ama at hinayaan si Rupa na alagaan ang bata ng mag-isa. Sinabi naman ni Rupa na wala siyang kasalanan. Tinanong ni Lal kung ang bata ay katulad niyang mahina. Sumagot si Rupa na napakatalino ng kanilang anak. Nang marinig ito, napaluha na lamang si Lal Singh sa tuwa, at makalipas ang ilang araw, nagpasya silang magpakasal. Hindi matutumbasan ang saya ni Lal sa bawat araw at sandali na kasama ang kanyang mag-ina. Isang araw, nagkaroon ng sakit si Rupa. Ayon sa doktor ay malubha ang kalagayan nito at konting araw na lang ang itatagal, hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ni Lal. Pumanaw ang pinakamamahal ng babae. Ito ang pinakamalungkot na parte ng buhay niya. Nagluksa siya at naisip lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa buhay at kung gaano siya katagal naghintay kay Rupa. Pagkatapos ay mawawala din ito. Lumipas ang mga araw, makikitang bumisita si Lal sa puntod ni Rupa. Kinukwentuhan niya ito tungkol sa buhay at sa kanilang anak, hanggang sa hindi na nito napigil ang pag-iyak dahil sa pangungulila sa asawa, hanggang sa unti-unti na niyang natanggap ang nangyari. Sa huli, makikitang masayang hinatid ni Lal ang kanyang anak na si Aman Chadha sa school. Habang naghihintay sa pag-uwi ng anak, tinitingnan niya ang mga litrato ni Rupa. Ngayon ay masaya na siya kung nasan man ito. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.